Magandang araw po sa lahat kong mga manonood at mga tagapakinig. Ang ibabahagi ko ngayon sa inyo na kwento ay nangyari sa England noong 2011. Pero bago ito, payo ko lang sa lahat ay maging handa po tayo sa lahat na mapapakinggan natin ngayon. Dahil ito ay isang nakakalungkot na kwento na sinapit ng isang Chinese family sa loob mismo ng kanilang tahanan sa UK. At ito ay ang pamilyang Ding. At ang malagim na sinapit nila ang pag-uusapan natin ngayon. Kung may nakakagulat na Lin family tragedy sa Australia, ay meron ding Ding family tragedy sa UK. Ang kaibahan lang sa Lin family ay may nakaligtas na isang miyembro ng pamilya. Pero sa pamilyang pag-uusapan natin ngayon, ang Ding family ay masyadong karumal-dumal. Walang nakaligtas sa pag-atake. Lahat ay inubos ng isang taong halang ang kaluluwa. Tumakas pa ang salarin at nagpalipat-lipat na ibang bansa para malayong mahanap siya ng mga otoridad. Kaya, ang sinapit ng Ding family ay nagkaroon ng worldwide manhunt para tugisin ang salarin nila. Mga ka-curious, ako po ay samahan niyo ngayon at sabay-sabay nating pakinggan ang buong kwento ng sinapit ng Ding family sa UK. Sina Helen at Jeff Ding ay parehong nagmula sa silangan ng China. Nag-migrate sila sa UK noong 1990 at noong 1993 ay pinanganak ang unang anak nila na si Xing. At sa taong 1999 ay pinanganak naman ang pangalawa na si Alice. Si Jeff at Helen ay kapwa naman may profesional na trabaho sa UK. Si Jeff ay isang profesor sa Manchester Metropolitan University. Nagtuturo siya doon ng chemistry. Tinitingala siya ng mga estudyante niya. Dahil maliban sa magaling itong guro, ay ginagabayan din niya sila ng mabuti. Samantalang si Helen Ding ay isa namang language teacher sa UK. Silang dalawa ni Jeff ay hindi abusado at bayolente ng mga magulang. Kaya ang kanilang mga anak na sina Xing at Alice ay lumaki na may paggalang at may mabuting hangarin sa buhay. Ang magkapatid naman ay kapwa ang mga talentadong anak. Si Xing na 18 taong gulang ay magaling at mahilig sa musika, lalong-lalo na ang pagpapatugtog ng violin. Maliban dito ay matalino ding dalaga si Xing. Isa siyang estudyante sa high school na maraming A grades sa iba't ibang subjects, katulad na lang ng chemistry, classic Latin, mathematics at biology. Kaya dahil dito ay nakatanggap siya ng offer na mag-aral sa Nottingham University. Pangarap naman ng dalaga na mag-aral doon ng medisina. Ang nakababatang kapatid naman na si Alice, na 12 taong gulang na, ay sumunod naman sa yapak ng ate Xing niya. Magaling din ito sa musika. Kaya magkasundo at malapit sila sa isa't isa ni Xing. Kaya silang dalawa ay pinagmamalaki ni na Helen at Jeff. Ang pamilyang Ding ay payapa at masayahin namang namumuhay at naninirahan sa Wootton ng Northampton, England. Kilala din sila na mabubuting pamilya, kaya marami na din silang nakakasalamuha at nakasundo ng mga kakilala at mga kapitbahay. April 29, 2011 ay di inaasahan ng pamilyang Ding na ang araw na ito ay ang huling masasayang araw pala nila. Isa lang itong ordinaryong araw para sa pamilya. Pero sa araw na ito ay isa ring holiday, kaya kompleto ang lahat at nasa bahay lang. Sinusulit naman ng buong pamilya ang araw na ito, ngunit ito ang huling araw na magkasama-sama pa sila. Sa araw ding ito ay ikinasal sina Prince William at Kate Middleton. Kaya ang buong UK ay nagdiwang kasama ang lungsod ng Wootton na kung saan ay kasalukuyang nakatira ang pamilyang Ding. Sa araw na ito ay nagdiwang ang buong mamamayan. Napaka-espesyal ng araw na ito dahil ikinasal na si Prince William. Kaya halos lahat ng mamamayan ay nagkaroon ng mga paparty sa labas ng bahay. Pero hindi nila napansin ang komosyon sa bahay ng pamilyang Ding. Lahat ng kapitbahay sa Wootton ay makikitang nakilahok sa mga mini parties at street parties, maliban sa Ding family. Tahimik lang ang bahay nila na para bang nagbabakasyon lang ang pamilya.
Isa sa mga kaibigan ng pamilyang Ding ay nagtaka kung bakit hindi pumunta ang pamilyang ito sa napagkasunduang pakikipagkita nila. Ang mga kapitbahay rin ng pamilyang Ding ay nagtaka na lang kung bakit simula noong April 29 ay hindi na nila nakita pa ang pamilya. Kaya noong May 1, 2011 ay napagdesisyonan ng isang kapitbahay na suriin ang bahay ng pamilyang ito dahil nag-alala na siya sa pamilyang Ding. Kumatok ang kapitbahay na ito sa harap na pinto, ngunit wala ding sumasagot sa kanya. Napansin niyang napakatahimik ng bahay. Wala siyang narinig na nag-uusap o nag-aasikaso man lang sa mga gawain sa loob. Wala din siyang narinig na tawanan ni Alice at Shane. Labis na ang kanyang pagtataka, kaya inimbestigahan pa niyang mabuti ang buong bahay ng mga Ding. Inusisa pa niya ang buong paligid ng bahay hanggang sa narating niya ang kusina. Kaya minabuti niyang sumilip sa bintana, ngunit hindi siya handa sa nakita niya. Sa loob ng kusina ay nakita niya ang isang taong nakadapa at hindi na kumikilos. Kaya agad niyang naisip na ito ay wala ng buhay. Ngunit hindi niya makumpirma kung sino sa mga Ding ang nakadapang ito. Kaya agad siyang tumawag ng mga pulis. Nang dumating ang mga pulis at inimbestigahan ang bahay ng mga Ding, ay nalamang si Jeff Ding pala ang nakita ng kapitbahay na nakadapa sa sahig ng kusina. Ito ay nagtamo ng maraming sugat at tinatantsyang umabot ng 23 ang bilang ng sugat nito na gawa ng isang patalim. Sa pagpatuloy ng investigasyon sa bahay ay nalamang hindi lang pala si Jeff Ding ang biktima, kundi lahat ng miyembro ng pamilyang Ding ay hindi nakaligtas. Si Helen Ding ay natagpuan sa entrance hall malapit sa kusina. Nagtamo din ito ng mga sugat na umabot ng 13 bilang na gawa rin ng patalim. Sa pangalawang antas na ng bahay, natagpuan ng mga pulis ang iba pang mga biktima na sina Shane at Alice Ding. Nasa kanilang kwarto ang mga ito. Kasuklam-suklam ang sinapit ng mga anak. Nagkalat pa ang mga pulang likido nila na nasa sahig at higaan. Si Shing ay nakitang nakasalampak sa sahig. Katulad sa kanyang mga magulang, ay ginamitan din ito ng patalim na umabot ng 11 beses ang bilang. Ang 12 taong gulang naman na si Alice ay nakita sa higaan. Nagtamo din ito ng sugat mula sa patalim na umabot ng 4 beses. Hinala ng mga pulis na marahil binigla ang pamilyang ito ng salarin dahil hindi man lang sila nakapanglaban. Sa pagpatuloy ng investigasyon ay nalaman nilang ang isa sa mga biktima ay nagawa palang tumawag ng mga pulis sa oras ng pag-atake. Ang oras ng tawag ay 3:30 ng April 29. Ang tawag na ito ay nagmula pala sa mobile phone ni Alice. Ayon ng dispatcher na nung araw na iyon ay narinig pa niya sa tawag ang masigawan at iyak ng mga anak na sina Shing at Alice. Ngunit sa kasamaang palad, ang tawag na ito ay di sinasadyang na mishandle pala ng Northampton Police nung araw na iyon. Nagpadala nga sila noon ng mga officers, pero sa maling address. Inakala nilang sa address na ito nangyari ang tawag, at nang wala nang tumawag pang muli sa kanila at wala silang nakumpirmang kahina-hinala sa lugar, ay agad nila dinismiss ang paghahanap noong hapon ng April 29. At nang natagpuan ng kapitbahay ang katawan sa kusina noong May 1, ay 2 araw na pala ang lumipas matapos ang trahedya nila. Nang kumalat ang malagim na trahedyang ito, ay hindi makapaniwala ang buong mamamayan ng Wotton dahil halos lahat ay kilalang kilala ang pamilyang Ding na mabubuting tao. Kaya natakot sila, di nila maiwasang isipin na maaring isang serial killer ang may gawa sa pamilyang Ding at maaring umaaligid pa ito sa lungsod ng Wotton at naghahanap pa ng ibang bibiktimahin. May iba't ibang teorya naman ang mga pulis sa sinapit ng pamilyang Ding. Ayon pa nila ay maaaring isa sa kanila ni Jeff at Helen ang salarin. Tinapos ang ibang mga miyembro ng pamilya nila bago winakasan ang sarili. Dahil may mga nangyari na din kaso na ganito sa iba't ibang dako ng mundo na miyembro lang din ng pamilya ang salarin bago nila winakasan ang sarili. Pero, ang teoryang ito ay agad dinismiss ng mga pulis, base na rin sa posisyon at mga sugat ng mga biktima.
Ang isa pang teorya na dinismiss kaagad ng mga pulis ay ang pagnanakaw, dahil wala din naman silang nakita na senyales at marka na hinalughog ang bahay ng pamilyang Ding. Ngunit, ang isa sa matibay na hinala ng mga pulis ay maaaring ang salarin ay may malaking galit sa pamilyang ito, base na lang na ilang ulit nito ginamitan sila ng patalim, lalong-lalo na si Jeff Ding na may 23 sugat. At maaaring kilala ng pamilyang ito ang salarin nila at posibleng naghiganti lang sa kanila. Mailalarawan naman ng taga Northampton Police ang kaso ng mga Ding na pinakamahirap. Dahil sa 2 araw na nga ang lumipas bago natuklasan ang kanilang katawan, ay tiyak ang salarin nila ay nagkaroon pa ng malaking oras para makatakas ng malayo. At maaaring malayo na ito sa lungsod ng Wootton o di kaya ay nakalabas na ito sa UK. Habang nagpatuloy ang investigasyon ng forensic teams at Northampton Police sa crime scene, ay may nakuha naman silang nakapagtatakang bagay sa letterbox ng mga Ding, at ito ay ang calling card na nagmula sa West Midlands Police. Ang calling card na ito ay nilagay pala ng mga officers ng West Midlands Police sa letterbox ng mga Ding noong May 1. Ito ay mga ilang oras lang bago matagpuan ang mga biktima ng kapitbahay. Ang pakay sana ng taga West Police ay para magtanong sana kina Jeff at Helen patungkol sana sa isang importanteng paksa na maaring may kinalaman sila. Pero nang dahil sa hindi sila pinagbuksan at hindi din nila alam kung ano ang nangyari sa loob, ay umalis na lang ang taga West Police at nag-iwan ng calling card sa letterbox para sana sina Jeff at Helen na lang ang tatawag sa kanila. Ang hindi alam ng taga West Police kaya hindi sila pinagbuksan ay dahil sa mga oras na iyon ay nakasalampak na at wala ng buhay ang mga Ding. Bilang parte ng pag-iimbestiga sa mga Ding, ang Northampton Police ay nakipag-ugnayan naman sa taga West Midlands Police. Nagtanong sila kung bakit sila nag-iwan ng calling card sa mga Ding at kung ano ang pakay nila sa pamilya. At agad-agad ay nalaman nila ang dahilan. Kaya pala naroon sa bahay ng mga Ding ang West Police noong May 1 ay para sana mag-inquire kina Jeff at Helen patungkol sa isang missing person. Ang missing person na ito ay kilala pala ni na Jeff at Helen at nagbabasakali sila na baka ay may maibigay na impormasyon ang mag-asawa sa kanila patungkol sa taong ito. Ang missing person na ito ay si An Chang-do, 52 taong gulang. Inireport ng kanyang asawa na nawawala noong April 29 at nakakapagtakang magkasabay ang trahedya ng mga Ding at ang pagkawala ni An Chang-do. Magkakilala sina An Chang-do, Jeff at Helen dahil mag-business partners pala sila ng isang herbal remedy na tindahan na nasa Birmingham. Hindi lang isa ang napatayo nila na tindahan, nadagdagan pa ito ng 2 pa. Dahil naging matagumpay ito at malago. Pero, mga ilang taon ang lumipas ay nagkaroon ng problema sila sa financial status ng kumpanya at hinihinala ni Jeff Ding na iligal na kumukuha ng pera si An Chang-do sa kumpanya. Kaya nung nagka-problema na sila sa tindahan, ay gusto sana ni Jeff at Helen na tanggalin sina An Chang-do sa partnership. Nang dahil dito ay nagpaulit-ulit ang alitan ni na Jeff at An Chang noon. At umabot pa ito ng ilang taon. Nagkaroon pa ito ng kaso sa korte at nang matapos ang kaso nila ay nanalo naman ang mga Ding. Nadismaya at nagalit si An Chang sa naging resulta ng kaso. At ang mas malala pa, nang naging pinal na ang desisyon ng korte, ay noong April 28, ito ay isang araw bago ang trahedya ng mga Ding. Sina An Chang-do at ang kanyang asawa ay binigyan pala ng korte ng court injunction. Ibig sabihin nito ay obligado silang magbayad ng mahigit 80,000 pounds sa mga Ding. Matapos daw nito, ayon ng asawa ni An Chang-do ay galit na galit ang kanyang mister. Hindi mapakali dahil wala na itong pondo na ganun kalaking halaga na ipambayad sa mga Ding. At noong April 29 daw, ay nagpaalam itong si An Chang sa kanya na umalis. Ngunit hindi na ito bumalik pa at hindi din nagpaalam sa kanya kung saan nagpunta. Kaya agad siyang nag-file ng missing report sa mister niyang si An Chang-do sa West Midlands Police.
At iyon pala ang purpose ng West Police sa pagpunta sa bahay ng mga Ding, para tanungin sana kung may impormasyon ba sila sa nawawalang si An Chang-doo. Nang dahil sa mga impormasyong nakuha ng Northampton Police, lalong-lalo na ang history ng alitan ni na Jeff at An Chang, ay agad nilang napagtanto na may person of interest na sila sa sinapit ng mga Ding. At ito ay ang mismong si An Chang-doo. Siya lang naman ang may malakas na motibo sa sinapit nila. Pero hindi pa nila ito agad mapapatunayan kung walang matibay na ebidensya. Kaya unang tinrack nila ang galaw ni An Chang bago ang trahedya. At sa pamamagitan ng CCTV footage ay nakita nga nila na sumakay ito ng tren at bus papuntang Wuton sa lungsod ng Mading. At ayon pa ng isang mamamayan ay may napansin siyang isang Chinese man noong April 29 sa labas ng bahay ng Mading. Dahil dito ay sigurado na ang Northampton Police na si An Chang-doo na nga ang salarin ng mga Ding. Ngunit ang malaking problema ay kung nasaan ito. Maaaring winakasan nito mismo ang sarili o di kaya ay nagtatago. Sa panahong ito ay nalaman din ng mga pulis na tinangay pala ni An Chang-doo ang Vauxhall Corsa na kotse ng mga Ding, na kumpirma nilang ginamit ito sa pagtakas. Kaya ang mga pulis ay nagpakalat sa publiko ng larawan ni An Chang at sa kotseng ninakaw nito. Gumamit din sila ng automatic number plate recognition cameras para i-track ang sinasakyang kotse ng sospek. At nakita nga nilang pumunta ito sa isang gas station at bumili pa ng mapa ng Northampton. Mula dito ay bumiyahe naman ang sinasakyang kotse ni An Chang papuntang London. Ngunit dito ay hindi na matrack pa ng mga pulis ang kotse. Inabandona pala ito ni An Chang sa St. John's Wood. Hinanap din nila ito sa Chinatown ng London. Ngunit ang suspect ay nagpatuloy pala patungong France at Spain. At dahil may mga reports na nakakita sa kanya na pumasok sa mga bansang ito, ay sinundan siya ng UK Police doon. Tinugis nila si An Chang sa mga bansang ito. Ngunit sadyang mailap ang suspect. Nagpatuloy pala ito papuntang Morocco. Lilipat na naman sana si An Chang-doo sa ibang bansa. Ngunit dinakip siya ng mga Moroccan officers dahil sa paghihinala nila na si An Chang ay isang illegal immigrant. Ngunit agad din naman siyang pinakawalan nila nang hindi nila ito mapatunayan. At hindi din nila alam na ito pala ay wanted sa UK. Kaya si An Chang-doo ay nanatiling malaya sa loob ng 14 na buwan sa Morocco. Ngunit dahil sa mga tip na nakuha ng Northampton Police mula sa mga saksing nakakita sa kanya sa Morocco, ay sa wakas agad nila itong natagpuan doon. Dinakip nila ito noong July 7, 2012 at agad nila itong ibinalik sa UK para legal na makasuhan. Kinasuhan naman siya ng 4 counts of murder. Marami ang nangyari sa paglilitis. Nag-apila pa siya na not guilty siya sa sinapit ng Mading. Ang kanyang depensa naman ay nagpahayag na wala daw siya sa matinong pag-iisip noon. Ngunit konklusyon ng prosecution ay plinano ito ng suspetsado at gusto lang nitong maghiganti sa pamilyang Ding. Dala na rin ng galit nito na pinapabayad siya sa kanila ng korte ng mahigit 80,000 pounds. Kaya si An Chang-doo ay napatunayang guilty. Sinentensyahan naman siya ng pagkabilanggo noong November 28, 2013 na hindi bababa sa 40 taon. At dito po nagtatapos ang malagim na sinapit ng Ding family. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa panonood at pakikinig.